Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang Bangsamoro Human Rights Commission ay ang human rights institution ni Bangsamoro Government, kung saan ang isa sa mga mandato nito ay ang pagbibigay kaalaman patungkol sa mga karapatang pantao. Sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataang halalan 2023, inihahandog ni BHRC ang advokasiyang naglalayon na palawakin ang kaalaman ng ating mamamayan patungkol sa kanilang mga karapatang pantao sa panahon ng eleksyon. Ang BHRC ay nag-imbita ng mga magagaling na abogado mula sa Integrated Bar of the Philippines at Commission on Election na eksperto sa usaping eleksyon. Inaanyayahan po namin kayo na makinig at manood upang malaman ang ating mga karapatan at mga bagay na pinagbabawal sa panahon ng eleksyon. Ang pagboto ng malaya at mapayapa ay isang karapatan na pinagkaloob sa atin ng batas. Ito ay dapat irespeto, ingatan, pahalagahan at isakatuparan ng bawat isa sa atin. Sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataang eleksyon, sana po ay magkaisa tayong lahat tungo sa malaya at mapayapang halalan. Laging tandaan, boto mo, karapatan mo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andito po kami para sa isang human rights education hinggil sa napapanahong eleksyon, ang Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023 or tinatawag na BSKE 2023. Ang human rights education po na ito ay inihahandog sa inyo ng Bangsamoro Human Rights Commission in partnership with COMELEC Cotabato City and IBP Cotabato Chapter. At ito po ay pinamagatang para sa mapayapang BSKE 2023, Our Vote, Our Human Right. So tayo po ay magsisimula na sa Series 1 ng ating lecture kasi ito po ay series of lecture. Mauuna po mag-lecture ang from BHRC, kasunod po ang ating from COMELEC, Cotabato City, ng ating City Election Officer, at panghuli po ang ating IBP Cotabato Chapter President. Okay, bilang panimula po, atin pong itatakel yung mga basic about election, no? Unang-una, madalas po natin marinig ang suffrage. So ano po ba ang ibig sabihin? Suffrage is the right as well as obligation of qualified citizens to vote in the election of certain national and local officers of the government and in the decision of public questions submitted to the people. So ang karapatan pong bumoto ay tinatawag na suffrage. Pagboto sa eleksyon ng national and local officials ng gobyerno, no? So mapa-election man 'yan o di kaya yung tinatawag nilang plebiscito, referendum initiative or recall, ang tawag doon sa right to vote o karapatang bumoto ay suffrage. Ang legal basis mo natin ay ang Section 1, Article 2 ng 1987 Constitution na sinasabing the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So, ang kapangyarihan po o sovereignty at authority ng gobyerno ay nanggagaling sa atin, sa mga tao, no? At nang dahil dyan,
kinakailangan natin bumoto, no? Actual sovereignty is exercised by the people by means of suffrage through the ballot of the registered voters in duly appointed elections held from time to time. Para may patupad po yung kapangyarihan na nanggagaling sa mga tao, kailangan po ng mga mamamayan na bumoto sa eleksyon. The human right to vote is embodied in 3 instruments. Gaya ng sinabi po natin sa ating titulo, Our Vote, Our Human Right, dahil ang karapatang bumoto ay isang karapatang pantao at nakasaad yan sa tatlong mahahalagang instrumento. Una ay ang Universal Declaration of Human Rights, pangalawa ay ang International Covenant on Civil and Political Rights, at pangatlo sa ating 1987 Philippine Constitution. Sa ilalim ng Universal Declaration of Human Rights, no, the will of the people shall be the basis of the authority of government. This will shall be expressed in periodic and genuine elections, no? Okay? And then sa ating International Covenant on Civil and Political Rights, every citizen shall have the right and the opportunity to vote and to be elected at genuine periodic elections. Nakasaad sa instrumento na yun yung kahalagahan ng pagboto, no? At saka yung karapatang bumoto ng mga mamamayan. Okay, so madalas nai-interchange yung suffrage at saka election, no? Pero linawin natin, ang suffrage ay yung karapatang bumoto. Ang election naman ay proseso. Ito yung proseso sa paghalal ng mga kandidato para sa posisyon. Ang election covers the conduct of the polls, including the listing of voters, the holding of the electoral campaigns, the casting and counting of ballots, the consolidation and transmission of results, and the canvassing of returns. Napapaloob po yan sa proseso ng election. Okay, suffrage is not absolute. Hindi po pag gusto lang yung karapatan natin bumoto, kundi ito ay subject to existing substantive and procedural requirements. May mga requirement po ang ating constitution, ang batas, sino po ang pwedeng bumoto. Ayan, nandito po sa ating Article 5, Section 1, 1987 Philippine Constitution, nandyan po yung qualification ng ating voters, no? Unang-una, Filipino citizen siya dapat, at least 18 years of age, resident of the Philippines for at least 1 year, resident of the place where he proposes to vote for at least 6 months immediately preceding the election. Linawin po natin yung sa edad, no, sa age. Kung boboto po tayo sa regular election, dapat 18 years old po tayo pagdating ng araw ng election. Meaning, pwede po tayo magparehistro kung tayo ay 17 years old, basta pagdating ng araw ng election ay tayo ay 18 years old. Ang kaibahan naman yan po sa residence, dapat ay residente tayo ng place or lugar kung saan tayo boboto ng at least 6 months, no, before the election day, no? Okay. And finally, not otherwise disqualified by law. So, gusto po natin i-emphasize na itong mga qualification na ito, no? Halimbawa yung Filipino citizenship at saka yung residence, dapat ay continuing requirements yan, no? Kapag register, na-process mo na yung qualification hanggat sa ikaw ay boboto. Ang Kongreso po ay hindi po pwedeng magdagdag ng mga qualifications, no? Bagamat pwede po silang mag-provide ng disqualifications, no? Kasi mayroon namang mga disqualifications sa batas like Omnibus Election Code at saka doon sa Local Government Code. At nang dahil dyan, mag-proceed na po tayo sa COMELEC Resolution number 10924. Ito po yung guidelines para sa BSKEs, no? Sa qualification po ng voters, nakalagay din po na Filipino citizen dapat, no? Pero for this barangay and sangguniang kabataang elections, no? For barangay election, ang edad dapat 18 years of age, no?
on or before the date of the barangay election, dapat 18 years old siya. Then, residente siya ng Pilipinas for at least 1 year. Then, kung saan siya boboto, dapat resident siya doon ng 6 months. Okay? And not otherwise disqualified by law. Then, sa sangguniang kabataang election, okay, sa edad, gusto natin i-clarify, para sa voters, dapat at least 15. Then, hindi siya susobra ng 30 years of age sa araw ng SK election, which will be on October 30, 2023, no? Ito, sa BSKE 2023, ano-ano ba yung mga officials na pwedeng i-elect? Okay, so kasi dalawang, kumbaga synchronized election yan ng barangay elections at saka sangguniang kabataan election, no? So, for the barangay elections, isang punong barangay at saka 7 members ng sangguniang barangay. Then sa sangguniang kabataan, pareho po, isang chairperson at saka 7 members ng sangguniang kabataan. Ano yung qualification ng punong barangay at saka member ng sangguniang barangay? Okay, so citizen of the Philippines, registered voter siya sa barangay kung saan siya ay nag-a-aspire na ma-elect. Of course, dapat kung nagkakandidato ka, dapat ipakita mo na talagang registered voter ka rin. Okay? And then, resident ng barangay na yon for at least 1 year preceding the day of election, gaya nung na-explain natin kanina. Able to read and write Filipino or any other local language or dialect. Then paglima, at least 18 years of age pagdating ng election. Ngayon naman po ay tutungo tayo sa qualification for chairperson and member ng sangguniang kabataan, no? Okay, unang-una, must be a citizen of the Philippines. Pangalawa, a qualified voter of the Katipunan ng Kabataan, no? So, under Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015, nakasaad doon yung Katipunan ng Kabataan na dapat bawat barangay ay magkaroon ng Katipunan ng Kabataan composed of citizens of the Philippines residing in that barangay, no? Na may edad na at least 15 but not more than 30 years of age, and who are duly registered in the list of the Commission on Elections and or the records of the Sangguniang Kabataan Secretary. Kasi yung ating Sangguniang Kabataan, no, ay hahalal siya ng Katipunan ng Kabataan, yung mga qualified voters under Katipunan ng Kabataan. Then, a resident of the barangay for not less than 1 year, immediately preceding the day of the election. Then, at least 18 years old but not more than 24 years of age on the day of election, no? Ito po, bibigyan linaw natin na yung sa Sangguniang Kabataan, no? Yung mga qualified voters, sasabi natin kanina, at least 15 but not more than 30. Pero yung mga kakandidato po ay dapat at least 18 but not more than 24 years of age on the day of election. So, specifically speaking, lahat ng pinanganak from October 30, 1999 to October 30, 2005, yun na po yung qualified to run as chairperson and member of Sangguniang Kabataan. Next requirement is able to read and write Filipino, English, or the local dialect, and then must not be related within the second civil degree of consanguinity or affinity to any incumbent elected national official or to any incumbent elected regional, provincial, city, municipal, or barangay official in the locality where aspirants seek to be elected. So, kapag tayo po ay aspiring na maging kandidato ng chairperson or di kay member ng Sangguniang Kabataan,
bawal po na may kamag-anak po tayo, no? By blood or by marriage. Yan po ibig sabihin ng consanguinity yung by blood, then affinity yung by marriage within second degree. So ano po yung second degree? So kung halimbawa by blood yung ating parents hanggang sa ating apo, lolo, lola, no? So kung meron tayo for example lolo na governor, so governor doon sa lugar na kung saan tayo po ay kakandidato, so bawal po yun. Then kapatid, kasama din po yan within second degree. Kung tayo po ay may asawa, yung parents ng asawa natin at saka yung grandparents ng asawa natin, yun po ay covered ng second degree. So as well as yung ating hipag or bayaw, no? So bawal po na kakandidato tayo doon sa lugar na kung saan elective official yung ating mga nabanggit na kamag-anak within second degree. Bilang panghuli, must not have been convicted by final judgment of any crime involving moral turpitude. So, ano ibig sabihin ng moral turpitude or crime involving moral turpitude? So, everything which is done contrary to justice, modesty, or good moral is immoral turpitude. Meaning, according sa jurisprudence, ito ay anumang kilos o gawa na masama o kasuklam-suklam, no? At taliwas sa mga katanggap-tanggap at nakagawiang patakaran, kaugnay ng karapatan at tungkulin ng tao sa isa't isa. So, hindi po lahat ng criminal act ay with moral turpitude, no? Kaya sabi nga nila, it is a question of fact at depende po yun sa circumstances surrounding a case. So, ang korte po ang mag-resolve at mag-determine kung ang isang criminal act ay with moral turpitude. Ngunit, ayon sa isang kaso na nabasa natin, no, may mga crimes na nabanggit ng Supreme Court na with moral turpitude, no? Katulad ng bigamy, concubinage, adultery, yung theft, estafa, falsification of public document, yung violation of anti-fencing law, at saka yung violation of dangerous drugs act, no? So, ilan lang po yan sa mga crimes na involving moral turpitude, no? So, ang isang aspirant para sa sangguniang kabataan posisyon ay dapat hindi nakakommit ng ganyang crime. Kasi in the first place, dapat sila ay magsisilbing huwaran o ehemplo, no? Ng mga tao, particularly ng mga kabataan. Okay? So, nang dahil dyan po, silipin po natin kung ano ba itong pinag-uusapan na Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023. Ilan po ba ang mga seats or yung mga positions na available sa BSKE 2023? So, according to COMELEC, sa report ng Inquirer, mayroon pong 672,016 seats, no? So, kung titingnan po natin, marami po ang posisyon na ito, no? At kung mapipili po natin, mailuklok natin ang mga tamang tao para sa mga posisyon na yan, ay makakaasa po tayo ng magandang pagbabago. Sa ngalan po ng Bangsamoro Human Rights Commission, sa pamumuno ng ating chairperson na si Attorney Abdul Rashid Kalim, ako po si Attorney Aladin Tamama na nagsasabing isagawa po natin ang ating karapatang pantao, kaya sa araw ng halalan, tayo ay bumoto. Wassalamualaikum warahmatullahi